Walang kukurap sa una kong revelasyon. Pero bago tayo magpatuloy, panoorin muna natin ito dahil related ito sa diskusyon natin ngayon. Drug syndicate ang una kong revelasyon. Panoorin muna natin ang kaso ni Mima bago tayo magpatuloy. Kilala na po natin ang mga salarin sa pagpatay sa vlogger po sa Caloocan City. Kagaya po ng sinabi niya, most probably ay ito po ay miyembro ng sindikato or inupahan ng isang sindikato para po ipapaslang o ipapatay vlogger natin. May natatanggap ng banta sa buhay ang vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia bago pa ito mapatay. At i-recap din muna natin ang mga bansa na pinuntahan ni Penguin Budlat at ni BBM. Ito. Kung napanood nyo ang previous vlog ko noong nakarang mga araw, na kung saan nag-trending yon ng almost 3 million views doon sa pag-repost ni Makata ng Bayan. At nirepost ito ng mga kasamahan natin mga vloggers dito sa social media. Maraming nag-repost. Ito po ay patunay lamang na ang pagkamatay ni Mima Alicia ay may kinalaman ang member ng mga sindikato na naayon sa report. Pero nakapagtataka lang, correct me if I'm wrong, na itong post na ito is noong 2024 pa. Ewan ko kung nagkakamali ako, dahil sa pag-verified ko, noong 2024 pa ito. So, big question mark pa rin, o ang salarin, o ang tunay na salarin sa pagkamatay ni Mima Alicia. So ngayon, isa-isahin na natin ang drug syndicate na nandito sa ating bansa at sa labas ng ating bansa. Unahin natin ang foreign group of drug syndicate na nakabase sa Asia, Pacific at US. 5 grupo po ito na mga higanting drug syndicate na nandito ngayon sa ating bansa na nagpayuhot ng silver at polvoron. Hindi ko nababanggitin. Yung silver na sinasabi ko, yun yung favorite ni BBM. At yung polvoron, yun yung paborito ng mga lokal natin na mga bangag na nandyan sa mga kanto, na nandyan sa mga katambayan. Yun yung polvoron. Pero yung paborito ni BBM, yun yung silver. Okay, ngayon, una kong banggitin ang pinakahiganting foreign drug syndicate na nakapasok sa ating bansa sa panahon ng pamumuno ni BBM at Lisa. Knowing na ang pinakaunang biyahe ni Lisa at ni BBM noong 2022, if I'm not mistaken, is sa US. At sa mga nagtatanong dyan, kung bakit ako kumalas. Alright, ganito yon. Noong June 2022, doon na nag-umpisang umupo si BBM. Pero after 4 months, marami na akong napansin. Kasama na doon ang una kong revelasyon na may mga malaking sindikato sa likod ni BBM. Kaya kumalas na ako hanggat maaga pa. At nakalimutan ko pa doon ang human trafficking. Yun yung pang-apat na mga higanting sindikato na nasa likod at nakapaligid ni Lisa at ni BBM. Si Lisa, ang coordinator sa mga yan. Si Lisa, ang siyang naging dahilan ng lahat ng kaguluhan sa ating bansa dahil under niya si BBM, kontrolado niya si BBM. Siya ang presidente ng ating bansa. Yan si Lisa. Kaya bakit niya naging kakampi ang mga dilawan? At walang magawa si BBM doon dahil under si BBM ni Lisa. Yan ang katotohanan na hindi matatakasan ninuman sa atin. Kaya kumalas na ako dahil hindi ko kaya yung script na takpan ang kawalang hiyaan ang mga sindikato sa ating bansa. I don't know. Sa mga darating na araw, mabubuhay pa ako. God knows everything.
Kung itumba man ako, sisiguraduhin ko na babalikan ko sila. Dadalawin ko sila araw-araw sa Malacanang. Okay, banggitin na natin ang napakahiganteng foreign drug syndicate na nakapasok sa ating bansa. Ito ang tinatawag na Samgor. At itong Samgor na ito ay may mga alliance. Grabe, napakalaki. 5 triads. Ang tinatawag na 14 key. Ang tinatawag na Bamboo Onion. Ang tinatawag na Big Circle Gang. Ang tinatawag na San Yen On. At Wo Shing Wo na nakabase sa Hong Kong ang Taiwan. Trade in Asia Pacific. At dito dineliver sa Pilipinas na ikinarga sa barko. Nito niladang pulburon ang ikinarga sa barko at dineliver dito sa atin doon sa Zambales, Bataan, Ilocos at Mindanao. Banggitin natin ang pangalawa. Itong pangalawang higante ng drug syndicate ay tinatawag na Golden Triangle Networks. Origin from Myanmar and Thailand at dineliver dito sa Pilipinas. Ang pangatlong foreign drug syndicate, Chinese Link Networks, associated with the names Mr. P. C. and Mr. M. Y. Di na natin magitin ang full name dahil delikado itong mga taong ito. Ang pang-apat na foreign drug syndicate na paborito ni BBM na i-deliver sa Pilipinas ay ang Indian Link Groups na nag-supply ng silver dito sa Pilipinas. Dineliver ito sa Laguna nitong taon lang noong February 2026. Bago pa lang. Ay my God. Alam nyo, no? Nakakalula. Stay tuned! Dahil ikumpara natin ang datos noong panahon ni Tatay Digong at panahon ni BBM. Stay tuned lang kayo. Hindi pa tayo dito nagtatapos. Panglima na foreign drug syndicate, Mexican cartels. Ito, yung nakabase sa US, na kung saan palaging nandoon si Lisa at BBM. Na kung saan, kung nalaalan nyo, na may nagurgur doon dahil na overdose. Sino ang mga alliance nito? Ang alliance ng Mexican cartels ay mga Italian Gulf Cartel at Cosa Nostra na nakabase sa USA. No wonder kung bakit pabalik-balik si Lisa at BBM. Kasi nandoon yung paborito nila, ang silver. Sana ma-overdose. So ngayon, babanggitin naman natin ang mga lokal na mga drug syndicate dito sa loob ng Pilipinas. Ito ang tinatawag na SSS. Hindi ko na ibigay ang full name ng mga to. Na nag-control at nag-supply sa lahat ng jail nationwide. Pangalawa, na local syndicate sa loob ng ating bansa ay ang tinatawag na TBR. Hindi ko na rin banggitin. Decades. Na nakabase somewhere in Mindanao. Ang pangatlo, ang tinatawag na Osamis Group, na ang network nila ay nandyan sa Misamis Occidental. Sino kaya ito? At ang pang-apat at huli, Manila Drug Group, led by AKA alias Leaders. So marami. Sino kaya ang mga ito? Dodong Abalos, kumusta? Kinumusta lang kita. So, ayon sa aking pananaliksik, from 2022 na pagkakaupo ni BBM until sa kasalukuyan 2026, ang mga nahuhuling foreign drug syndicate
ay 30 to 40 groups lamang ang kanilang nahuhuli. Very low number of mga higanting foreign drug syndicate ang nahuhuli nila from 2022 to 2026. I don't know. Baka data lang ito, pero absuelto. Kaya ayaw kong mag-vlog sa kanila eh. Ayaw kong itaya ang kinabukasan ng mga kabataan para takpan ang katotohanan. Okay, patuloy tayo! Sa panahon ni BBM from 2022 to 2026, ang mga nahuli nilang local drug syndicate sa ating bansa ay nasa 28 to 30 people only ang kanilang nahuli. Napakaliit ng datos. Hindi niyo na ba napapansin? Sobrang tahimik ang war on drugs ngayon. So ngayon, para makumpara natin ang kapanahonan ni Tatay Digong, hindi to fake news, verified ito. Dahil bawal sa akin ang fake news. Dahil magkasala tayo kay Tatay Mitch. I-recap natin ang kapanahonan ni Tatay Digong sa tinatawag niyang war on drugs. At ang total na datos na nahuli ni Tatay Digong sa kanyang kapanahonan from 2016 to 2021 ay humigit kumulang ng 225 giant foreign drug syndicate to 230 groups of foreign drug syndicates ang nahuli under the watch of Tatay Digong. Ikumpara nyo kay BBM. Ang nahuli lang niya is 30 to 40 groups only. Questionably pa yon kung totoo nga ba. At yung mga nahuling local drug syndicate, mga drug lord, ay nasa 1,400 groups of local drug syndicate. Ganon kadami. Ikumpara mo kay BBM na nasa 200 to 300 lamang ang nahuli niyang local drug syndicate at questionably pa yun kung totoo nga ba ang datos na iyon. Dahil ngayon, ulitin ko, sobrang tahimik ng drugs on war. Kaya mga kabayan, umpisa pa lang ito ng aking revelasyon. Yun lamang ang sa ngayon na kailangan niyong marinig, na kailangan kong iparating sa inyo para aware kayo sa inyong mga anak. Higpitan niyo ang pagbabantay ng inyong mga anak. Dahil marami ng balita na maraming ginurgor. Mga ama, ginurgor ang mga anak. Ang anak, ginurgor ang magulang dahil sa polvoron na yan. Yun lamang po at maraming salamat at pagtitiwala nyo sa aking channel. Buhay ko ang nakataya. Magandang gabi.